Winasak nila ang tahanang itinayo ko mula sa aking mga luhat sakripisyo. Habang ginugugol ko ang aking kabataan upang itaguyod siya, nilulustay niya ang aming yaman sa mismong kama namin, kasama ang babaeng tinuring kong kapatid. Wala na siyang silbi, matanda na. Ang malupit niyang sabi. Ngunit hindi ako iiyak. Babawiin ko ang lahat at hahayaan ko silang mabulok sa sarili nilang kasakiman. Handa na ba silang harapin ang bagong Lenny? Wala na siyang silbi Clarice. Isang tuyot na bulaklak na lang si Lenny na nakakasawa ng tingnan araw-araw. Pinagtiyagaan ko lang siya dahil sa utang na loob. Pero ikaw ang tunay kong buhay. Ang boses ni Roberto ay tila isang matalas na bubog na humiwa sa katahimikan ng madilim na pasilyo. Malamig. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Bawat salita ay parang laso na unti-unting dumadaloy sa hangin, patungo sa dulo ng hagdan kung saan nakatayo si Lenny. Napatigil ang mundo ni Lenny. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa pag-aasikaso sa bawat pangangailangan ni Roberto sa loob ng 10 taon ay mahigpit na nakayakap sa isang maliit na kahon na binalot sa pelus. Sa loob niyon ay isang mamahaling relos, ang bunga ng halos 2 taon niyang pagtitipid at palihim na pagtatrabaho bilang freelance designer para lamang masurpresa ang asawa sa kanilang ika-10 anibersaryo. Basang-basa ang laylayan ng kanyang bestida dahil sa malakas na ulan sa labas, ngunit ang lamig na nanunuot sa kanyang mga buto ay hindi galing sa panahon. Galing iyon sa silid na kinalalagyan ng kanyang asawa at ng babaeng itinuring niyang sariling kapatid. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto, naaninag ni Lenny ang anino ng dalawa. Nakita niya ang isang pamilyar na bagay na nakasabit sa gilid ng kaupuan, ang kulay rosas na bandana na siya mismo ang nagregalo kay Clarice noong nakaraang buwan dahil sa awa nang malamang wala itong pambayad sa upa ng bahay. Ngayon, ang bandanang yon ay saksi sa isang kataksilang hindi niya kailanman inakala. Pero paano si Ate Lenny? Baka makahalata siya, Rob. Alam mong matalas ang pakiramdam niyon. Sagot ni Clarice sa tinig na malambing, puno ng mapanuyang kagalakan na tila ba isang laro lamang ang lahat ng ito. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Roberto. Huwag kang mag-alala. Masyadong tanga at mapagmahal si Lenny para mag-isip ng masama. Hanggat na ipagluluto niya ako at naasikaso ang nanay, kontento na siya sa buhay katulong niya. Hayaan mo, kapag nakuha ko na ang huling pirma niya sa mga papeles ng lupa, itatapon ko na siya pabalik sa probinsya kung saan ko siya kinuha. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lenny ang isang matinding pananakit sa kanyang dibdib na tila ba may isang kamay na pilit na pinipiga ang kanyang puso hanggang sa mawalan siya ng hininga. Ang bawat sakripisyo niya, ang pagbitaw sa sariling pangarap, ang pagtitiis sa mga panlalait ng kanyang biyenang si Doña Carmen, ang gabing nawalan siya ng anak dahil sa pag-aalaga kay Roberto noong may sakit ito, lahat ng yon ay nagmistulang abo sa kanyang harapan. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Ang kahon sa kanyang kamay ay dahan-dahang nadulas at lumapag sa makapal na alpombra. Walang nalikhang ingay, ngunit ang bigat ng pagbagsak niyon ay gumuhit sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sugurin ang mga ito at itanong kung bakit. Bakit sa kabila ng lahat ng kanyang ibinigay, basura pa rin ang turing nila sa kanya. Ngunit walang boses na lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Ang kanyang mga luha na dati ay madaling pumatak, ngayon ay tila nanuyo dahil sa tindi ng hapdi. Pinanood niya ang sariling mga kamay na nanginginig sa dilim. Ang mga daliring iyon na humahaplos sa likod ni Roberto gabi-gabi ay tila naging estranghero sa kanya. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang malungkot na ritmo sa gitna ng unos. Sapat na ba ang 10 taon ng pagiging martir para bayaran ang pagkakamaling mahalin ang isang taong hindi marunong tumanaw ng halaga? O baka naman, ang tunay na kamatayan
ay hindi ang paghinto ng tibok ng puso, kundi ang paggising sa katotohanang ang taong pinag-alayan mo ng buhay ang siya ring kukuha nito mula sa iyo. Narinig ni Lenny ang paggalaw ng kama sa loob ng silid, ang tunog ng mga yabag na papalapit sa pinto. Si Roberto ay lalabas upang kumuha ng tubig. Taglay ang mukha ng isang tapat na asawa na kaniyang hinahalikan bago matulog. Walang paraan para makatakbo si Lenny. Walang sulok sa bahay na ito na siya mismo ang nagpinta at nag-ayos ang makakapagtago sa kanya sa malupit na katotohanan ito. Nakatitig lamang si Lenny sa pinto habang ang anino ni Roberto ay palaki ng palaki sa ilalim ng siwang. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng pagdurusa. Sa sandaling bumukas ang pintong iyon, alam niyang hindi na siya ang Lenny na pumasok sa bahay na ito kanina. Diyos ko, nasaan ang katarungan sa gitna ng paraisong naging impyerno? Ang pinto ay dahan-dahang bumukas, kasabay ng pagtama ng liwanag mula sa silid sa namumutla at basang mukha ni Lenny. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-asa, ay nakatitig ngayon ng diretso sa mga mata ng lalaking bumasag sa kanyang pagkatao. Nang bumukas ang pinto, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Lenny. Sa isang mabilis at instinktibong pagkilos, umatras siya patungo sa madilim na sulok ng balkonahe, hinahayaang lamunin ng anino at ng malakas na buhos ng ulan ang kanyang presensya. Ang malamig na tubig na dumadaloy sa kanyang balat ay hindi sapat para pawiin ang nag-aapoy na hapdi sa kanyang dibdib. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita niya si Roberto. Lumabas ito ng silid, tanging isang manipis na tuwalya ang nakabalot sa baywang. Mukhang kalmado ang asawa, walang anumang bahid ng konsensya habang humihigop ng tubig sa kusina. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik din ito sa loob ng silid kung nasaan ang ahas na si Clarice. Doon, sa gitna ng kadiliman at hagupit ng bagyo, nanumpa si Lenny sa kanyang sarili. Hindi siya mamatay bilang isang biktima. Kung ang bahay na ito ay naging isang teatro ng kasinungalingan, siya ang magiging pinakamagaling na aktres. Kinaumagahan, ang amoy ng sinangag at pritong tuyo ay bumalot sa buong kusina. Tila isang normal na umaga sa isang masayang tahanan. Nakasuot si Lenny ng kanyang karaniwang apron. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mukha ay walang iniwan na bakas ng puyat o iyak. "Good morning, Ate Lenny. Ang bango naman yan, nakakagutom." Masayang bati ni Clarice habang pababa ng hagdan. Suot ang isa sa mga lumang blusa ni Lenny na hiningi nito noong nakaraang buwan. Ngumiti si Lenny, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Siyempre, kailangang masarap ang almusal. Espesyal ang araw na ito, hindi ba? Ang sagot niya habang maingat na inilalagay ang mainit na kape sa harap ni Roberto. "Oo nga pala. Happy anniversary, Hon. Pasensya ka na. Sobrang pagod ako kagabi, kaya nakatulog ako agad pagdating ko," sabi ni Roberto nang hindi tumitingin sa asawa, abala sa pagtipa sa kanyang cellphone. "Ayos lang, Rob. Sanay naman na akong laging pagod ka," madiing sabi ni Lenny, ngunit dinala niya ito sa isang mahinahong tono. Napansin niya ang palihim na sulyapan ni na Roberto at Clarice sa ilalim ng hapagkainan, isang laro ng pagnanasa na nagpabaliktad sa kanyang sikmura. Ang katahimikan ay nabasag ng marinig ang tunog ng sasakyang huminto sa labas, kasunod ng sunod-sunod na katok sa pinto na tila ba pagmamay-ari ang buong subdivision. Hindi na kailangang hulaan ni Lenny kung sino iyon. Ang boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw bago pa man ito makapasok sa loob. "Roberto, bakit ba napakatagal buksan ng pinto? At ano itong amoy na ito? Tuyo. Napakababa talaga ng panlasa ng kinuha mong asawa, hindi man lang nakakaangat sa pinagmulan." Tuloy-tuloy na sermon ng matanda habang iwinawasiwas ang kanyang mamahaling payong. "Mama, aga-aga naman ito," kamot-ulong sabi ni Roberto. Agad na lumapit si Doña Carmen kay Lenny
Hindi para bumati, kundi para mag-utos. Ija, kuhanin mo nga ang passbook ng joint account ninyo ni Roberto. May kailangan akong bayaran sa investment na pinasok ko para sa anak ko. Huwag kang mag-alala. Para din naman ito sa kinabukasan nyo, kahit na wala ka namang ambag, kundi ang magluto ng tuyo. Huminga ng malalim si Lenny. Ma, kailangan po muna naming pag-usapan ni Rob ang tungkol sa pera. Alam nyo namang para iyon sa emergency fund namin. Emergency? Ako ang emergency niyo. Wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa pamilya namin, baka hanggang ngayon ay naglalabada ka pa rin sa probinsya. Sigaw ni Doña Carmen. Tumingin si Lenny kay Roberto. Umaasang kahit minsan ay ipagtanggol siya nito. Ngunit nanatiling nakayuko ang asawa, tila walang naririnig. Ibigay mo na, Lenny. Si Mama naman yan. Malamig na utos ni Roberto. Tumalikod si Lenny ng walang kibo. Pumunta siya sa kanilang silid, kinuha ang lahat ng sapin sa kama na ginamit ni na Roberto at Clarices kagabi. Bawat hibla ng tela ay tila may dalang laso na nandidiri siyang hawakan. Imbes na kuhanin ang passbook, dinala niya ang mga tela sa likod bahay. Sa gitna ng sikat ng araw, ibinuhos niya ang gaas sa mga mamahaling bedsheet. Kumuha siya ng posporo. Ang maliit na kislap ay naging isang malakas na huni ng apoy na lumalamon sa puting tela. Pinanood ni Lenny ang pag-itim ng mga ito. Ang amoy ng nasusunog na bulak ay humahalo sa hangin. Pakiramdam niya, kasabay ng pagkatunaw ng mga sapin, ay ang unti-unting pagkatunaw ng kanyang pagiging martir. Bumalik siya sa loob, humarap sa salamin sa hallway, at kinuha ang isang lipstick mula sa kanyang bulsa. Isang matingkad na pula, kulay ng dugo, kulay ng kapangyarihan. Marahan niyang iginuhit ito sa kanyang mga labi, isang matalim na kaibahan sa dati niyang maputlang hitsura. Bago pa man siya makabalik sa kusina para harapin ang kanyang biyenan, napansin niya ang jacket ni Roberto na nakasabit sa upuan. May isang piraso ng papel na nakasilip mula sa bulsa nito. Kinuha niya ito at binasa. Isang resibo mula sa isang sikat na tindahan ng alahas. Isang kwintas na brilyante, nagkakahalaga ng ₱250,000. Binili kahapon. Ngunit may isang bagay na nagpakaba sa kanya ng husto. Ang pangalang nakasulat sa ship to address ay hindi Clarice at lalong hindi Elena. Isa itong pangalang hindi niya kailanman narinig. Isabella Valderrama. Nanginginig ang mga kamay ni Lenny habang dinidiyal ang numero ng kanilang bangko gamit ang kanyang sariling cellphone. Kailangan niyang malaman ang totoo bago pa siya tuluyang maubusan ng lupa na tatapakan. Good morning, this is the Premier Banking Department. How can I help you, Mrs. Navarro? Gusto ko lang i-verify ang balance ng aming joint savings account ending in 4028. Pabulong na sabi ni Lenny. Ang kanyang mga mata ay nakabantay sa pinto ng kusina. One moment, ma'am. Checking. Oh, Mrs. Navarro, ayon dito, nagkaroon po ng total withdrawal kahapon ng hapon. Ang kasalukuyang balance niyo po ay ₱0. Ang mundo ni Lenny ay tuluyang gumuho sa isang pangungusap. Wala na ang kanyang mga sakripisyo. Wala na ang perang inilaan niya para sa kanilang kinabukasan. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay nilustay ng lalaking pinagkatiwalaan niya para sa isang babaeng hindi niya kilala. Sa sandaling iyon, naririnig ni Lenny ang mga yabag ni Roberto na papalapit sa kanya. Lenny, nasaan na ang passbook? Kanina pa naghihintay si Mama. Dahan-dahang lumingon si Lenny. Ang kanyang mga labi na kulay dugo ay nakakurba sa isang nakakangilabot na ngiti, habang ang resibo ay mahigpit na nakukuyom sa loob ng kanyang palad. Ang malamig na boses ng bank teller ay tila isang hatol ng kamatayan na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa pandinig ni Lenny. ₱0. Ang 10 taon ng pagtitiis. Ang bawat sentimong pinaghirapan niya mula sa mga sideline na disenyo na kaniyang itinago para sa kanilang kinabukasan. Lahat ay nilamon ng kasakiman ni Roberto. Huminga ng malalim si Lenny, pinipigilan ang pangangatog ng kaniyang mga balikat. Hindi siya pwedeng bumagsak ngayon.
Naglakad siya patungo sa pinakasulok ng kanilang malawak na walk-in closet, doon sa likod ng mga mamahaling coat ni Roberto na siya mismo ang nagpaplan sa araw-araw. Sa ilalim ng mga lumang kahon, hinukay niya ang isang itim na bag. Doon nakatago ang kanyang lumang laptop, ang kagamitang saksi sa kanyang galing bago siya naging isang hamak na anino sa bahay na ito. Pagbukas niya sa makina, ang mahinang liwanag mula sa screen ay tila isang munting sulo sa gitna ng madilim niyang mundo. Dito nagsimula ang lahat, Roberto. Bulong niya sa sarili habang ang kanyang mga mata ay naglalayab sa determinasyon. Dito rin magtatapos ang lahat ng sayo upang makalanghap ng sariwang hangin at makatakas sa mapangahas na presensya ni Clarice. Nagpasya si Lenny na bumisita sa isang lumang abandonadong gusali na kaniyang dinisenyo nung nagsisimula pa lamang siya. Ang amoy ng alikabok at tuyong semento ay nagdala sa kanya ng mga gunitang matagal na niyang ibinaon. Ngunit hindi siya nag-iisa doon. Sa gitna ng mga bakal at haligi, nakatayo ang isang lalaking may hawak na blueprint. Si Gabriel Reyes, ang kanyang dating kasamahan at matalik na kaibigan na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon. Ang pagkagulat sa mga mata ni Gabriel ay agad na napalitan ng isang malambot at mapagmalasakit na tingin nang makita ang hitsura ni Lenny. Ang pamumutla at ang lungkot na hindi kayang itago ng anumang kolorete. Hindi nagtanong si Gabriel. Alam niya ang bigat ng katahimikan ni Lenny. Kumuha siya ng isang tasa ng kape mula sa kanyang sasakyan at iniabot ito sa babae. Ang kape ay mainit, eksakto sa paraang gusto ni Lenny, at walang bula sa ibabaw. Isang maliit na detalyeng hindi kailanman naalala ni Roberto sa loob ng 10 taon, ngunit tila nakaukit pa rin sa alaala ni Gabriel. Masyadong matagal na nanahimik ang lapis mo, Lenny. Malumanay na sabi ni Gabriel habang nakatingin sa malayo. Ang sining na nasa loob mo, hindi iyan namamatay. Natutulog lang. Iniabot niya ang kanyang sariling sketchpad at isang charcoal pencil. Sa simula, nanginginig ang kamay ni Lenny. Ngunit nang dumapo ang dulo ng lapis sa papel, tila may sariling buhay ang kanyang mga daliri. Iginuhit niya ang isang ibon na nakakulong sa ginintuang hawla, ngunit ang pintuan ay unti-unti nang bumubukas. Nang bumalik si Lenny sa bahay, ang kanyang pakiramdam ng kapayapaan ay agad na nayurakan. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya si Clarice na nakatayo sa harap ng malaking salamin. Suot ang kanyang kulay asul na silk gown, ang damit na isinuot ni Lenny noong gabing pinarangalan si Roberto bilang Businessman of the Year. Ate Lenny, buti andito ka na. Sinusukat ko lang naman, bagay ba? Sabi kasi ni Rob, parang mas babagay ito sa mas batang katawan. Sayang naman kung nakatago lang sa aparador mo, di ba? Nakakaloko ang ngiti ni Clarice, puno ng pang-uuyam habang hinahaplos ang mamahaling tela. Tiningnan siya ni Lenny mula ulo hanggang paa. Walang galit sa kaniyang tinig, tanging isang malamig na katarungan. Sa'yo na yan, Clarice. Bagay na bagay sa'yo ang mga bagay na itinapon ko na. Total, sanay ka naman na kumuha ng mga tira-tira, hindi ba? Nawala ang nangiti ni Clarice. Ang kaniyang muka ay namula sa galit at hiyang naramdaman. Anong sabi mo? Ang sabi ko, isuot mo yan hanggat kaya mo. Dahil kapag natapos na ako, baka maski basahan ay hindi mo na mabili. Kalmadong sagot ni Lenny bago siya tumalikod at iniwan ang dalagang nanginginig sa inis. Pagpasok ni Lenny sa kanyang maliit na opisina, nakatanggap siya ng isang text mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mensahe ay naglalaman lamang ng isang link patungo sa isang pribadong dokumento. Pagbukas niya rito, bumulaga sa kanya ang mga ililegal na transaksyon ng kumpanya ni Roberto na nakatago sa ilalim ng pangalan ni Clarice. Ngunit sa dulo ng dokumento, may isang maikling nota na nakasulat sa Tagalog. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. May mga mata sa paligid na nagbabantay. Sino ang nagpadala nito? At ano ang kinalaman ni Gabriel sa lihim na ito? Nabalik lamang ang diwa ni Lenny
nang marinig ang malakas na pagsara ng pinto sa labas. Si Roberto ay dumating na at ang kanyang boses ay galit na tinatawag ang pangalan ni Lenny. May hawak itong isang itim na sobre na tila ba isang bomba na handang sumabog anumang sandali. Hinawakan ni Lenny ang kanyang telepono nang may panginginig, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding determinasyon. Sa bawat numerong kanyang tinatawagan, tila binabawi niya ang isang piraso ng kanyang pagkatao na matagal nang ninakaw ni Roberto. Mang Kanor, si Lenny ito, malumanay niyang sabi sa kabilang linya. Naalala niyo pa ba noong tinulungan ko kayong irehistro ang inyong negosyo, noong balak kayong palayasin ng mga kontraktor ni Roberto? Kailangan ko ng pabor. Gusto kong malaman ang lahat ng labas-pasok ng materyales sa kumpanya ni Rob ngayong linggo. Ang utang na loob ay isang malakas na sandata sa mundong kinagalawan nila. Isa-isang sumasagot ang mga supplier na dati ay siya lamang ang kinakausap noong nagsisimula pa lamang ang kumpanya. Habang si Roberto ay abala sa pagpapakitang tao, si Lenny ay abala sa paghahabi ng isang lambat, nahihila sa asawa pababa. Samantala, sa loob ng opisina ng Navarro Designs, tila lumulutang sa alapaap si Roberto. Ito ang pagkakataon mo, Clarice, sabi ni Roberto habang hinahaplos ang balikat ng dalaga sa harap ng mga empleyado. Ikaw ang gagawak ng disenyo para sa bago nating malaking proyekto. Ipakita mo sa kanila na hindi lang ganda ang meron ka, kundi utak din. Hindi gaya ng iba na hanggang kusina lang. Nagpalakpakan ng mga tauhang walang magawa, kundi sumunod, habang si Clarice ay nagpapabebe at tumitingin nang may pang-uuyam sa mga senior designer na alam na wala siyang kakayahan. Ang kapalaluan ni Roberto ay sapat na upang maging bulag siya sa katotohanang ang kumpanya niya ay nakatayo sa pundasyong gawa sa buhangin. Kinahaponan, nagkita sina Lenny at Gabriel sa isang maliit at tago na kafe sa labas ng lungsod. Ang amoy ng sariwang kape at ang malambot na tugtugin ng piano sa paligid ay nagbigay kay Lenny ng sandaling kapayapaan. Ngunit sa pagmamadali niyang ilabas ang mga dokumento mula sa kanyang bag, nadulas ang isang folder at kumalat ang mga papel sa sahig. Ako na, Lenny, mabilis na sabi ni Gabriel. Sabay silang yumuko upang pulutin ang mga ito. Sa gitna ng pagmamadali, ang mainit na palad ni Gabriel ay bumalot sa nanginginig na kamay ni Lenny. Tila may kuryenteng gumapang sa balat ni Lenny, isang pakiramdam na matagal na niyang nakalimutan. Mabilis siyang nag-angat ng tingin at nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang tingin ni Gabriel ay hindi mapanghusga. Puno ito ng isang malalim na pag-unawa at isang uri ng proteksyon na tila ba handa siyang maging kalasag ni Lenny laban sa buong mundo. Huwag kang matakot, bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay parang haplos sa kaluluwa ni Lenny. Nandito ako, hindi kita pababayaan. Dahan-dahang binawi ni Lenny ang kanyang kamay, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa isang uri ng kilig na akala niya ay namatay na kasama ng kanyang kasal. Napansin niya ang tasa ng kape sa kanyang harap. Walang bula sa ibabaw, eksaktong timpla ng pait at tamis na gusto niya. Napangiti siya ng mapait nang maalala na si Roberto matapos ang 10 taon ay naglalagay pa rin ng gatas sa kape niya kahit alam nitong bawal sa kanya. Lenny, kailangan ko ng tulong mo. Pagpapatuloy ni Gabriel habang tinititigan siya ng seryoso. May proyektong inaalok sa akin ang isang malaking developer, pero ang gusto nilang estilo ay ikaw lang ang nakakagawa. Maging consultant ka ng kumpanya ko ng palihim. Ito ang magiging simula ng pagbangon mo. Tatanggapin ko, Gabriel. Dinala ni Lenny ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Kailangan ko ito, hindi para sa pera, kundi para patunayan sa sarili ko na may halaga pa ako. Nang umuwi si Lenny ng gabing iyon, nadatnan niya si Doña Carmen na palihim na lumalabas ng kanilang silid. May kung anong itinago ang matanda sa loob ng kanyang mamahaling bag
Nanatiling tahimik si Lenny sa anino, pinapanood ang kanyang biyenan na tila isang magnanakaw sa sariling pamamahay. Nang makaalis ang matanda, pumasok si Lenny sa silid at binuksan ang drawer. Wala na ang maliit na kahon na pelus, ang relos na pinag-ipunan niya para kay Roberto. Alam ni Lenny kung saan ito pupunta, sa pawnshop sa kanto, upang may pangtaya ang matanda sa kanyang mahjong. Imbes na magalit, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lenny. Hahayaan niyang kainin ng sariling kasakiman ang pamilyang ito. Ngunit may isang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon sa loob ng drawer ni Roberto na hindi sinasadyang naiwang bahagyang nakabukas ni Doña Carmen. Isang itim na envelope na may tatak na confidential. Sa loob nito ay mga plano para sa isang proyekto na ang pangalan ay Isabella's Garden. Hindi ito proyekto ng kumpanya ni Roberto. Isa itong lihim na transaksyon na ang pondo ay galing sa mga kinuha niyang pera mula sa kanilang joint account. Biglang nabulabog ang katahimikan nang magring ang kanyang telepono. Pangalan ni Roberto ang lumitaw sa screen. "Lenny, nasaan ka ba?" Ang boses ni Roberto ay puno ng takot at pagmamadali. Malayo sa mapagmataas na tono nito kanina. "Kailangan mong pumunta rito sa opisina ngayon din. Ang pinakamalaking kliyente natin, si Mr. Sai, ayaw maniwala sa mga design ni Clarice. Hinahanap niya ang tunay na utak ng kumpanya. Lenny, parang awa mo na. Kailangan mo akong iligtas." Nakahawak si Lenny sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy. Nararamdaman niya ang tagumpay na unti-unting lumalapit. "Bakit, Rob?" Malamig na tanong ni Lenny habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa envelope ni Isabella. "Akala ko ba hanggang kusina lang ako?" "Lenny, parang awa mo na. Isang oras na lang at darating na si Mr. Sai. Kapag hindi natin siya napao, babagsak ang kumpanya. Magugutom tayo, Lenny. Isipin mo naman ang pinaghirapan ko." Ang boses ni Roberto sa kabilang linya ay puno ng huwad na pagsusumamo. Maririnig ang kalansing ng mga tasa sa background. Senyales na nasa gitna siya ng tensyon sa opisina. Napahigpit ang hawak ni Lenny sa kanyang telepono habang nakatayo sa gitna ng kanilang malawak na sala. Ang bawat salita ni Roberto ay tila isang insulto sa kanyang talino. "Isipin mo ang pinaghirapan ko," sabi nito. Samantalang ang katotohanan ay ang likod ni Lenny ang naging tulay upang maabot ng lalaki ang kinalalagyan nito. "Masama ang pakiramdam ko, Rob. At akala ko ba si Clarice na ang bahala sa lahat? Sabi mo sa akin nung isang linggo, luma na ang mga ideya ko." Malamig na tugon ni Lenny. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ngunit pinanatili niyang matatag ang kanyang boses. "Nagkamali ako, okay? Nagpadala lang ako sa stress. Lenny, ikaw ang kailangan ni Mr. Sai. Alam mo kung paano siya kausapin. Sige na, susunduin kita dyan. Magbihis ka na." Hirit pa ni Roberto. "Hindi ako sasama, Rob. Maliban na lang kung bibigyan mo ako ng kasiguraduhan. Ayoko nang maging anino lang sa kumpanyang ako rin naman ang nagpunla. Gusto ko ng pirma mo sa isang kasunduan, isang pansamantalang ulat na nagbibigay sa akin ng awtoridad sa lahat ng disenyo at bahagi ng shares sa proyektong ito, bilang garantiya na hindi mo na uulitin ang pambabastos sa akin." Narinig ni Lenny ang malakas na pagbuga ng hangin ni Roberto sa kabilang linya. Alam niyang nanggagalaiti ito sa galit, ngunit wala itong pagpipilian. "Fine, kung yan ang gusto mo, ibibigay ko. Basta iligtas mo lang ang kontratang ito." Pagkababa ng telepono, isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lenny. Hindi niya ililigtas si Roberto. Ililigtas niya ang sarili niya mula sa pagkakalunod sa kasinungalingan ng lalaking ito. Samantala, sa loob ng Navarro Designs, halos himatayin sa galing at inggit si Clarice. Nakita niya ang pagmamadali ni Roberto na ihanda ang mga papeles para kay Lenny. "Rob, bakit mo siya kailangang tawagan? Kaya ko naman, nagkamali lang ako ng isang sukat sa plano." Pagmamaktol ng dalaga habang nakakapit sa braso ni Roberto.
Tumahimik ka, Clarice. Dahil sa kapabayaan mo, muntik na tayong mapalayas ni Mr. Sai. Manahimik ka muna kung ayaw mong mawalan ng trabaho. Singhal ni Roberto na ikinagulat ng dalaga. Ang ganda na dati ay sandata ni Clarice ay tila nawawalan na ng talim sa harap ng nagbabantang pagbagsak ng kanilang kabuhayan. Gabi na nang matapos ang meeting, tulad ng inaasahan, napaamo ni Lenny si Mr. Sai sa loob lamang ng 30 minuto. Ngunit sa likod ng mga ngiti, palihim na nag-abot si Lenny ng isang maliit na card sa matanda. Isang imbitasyon para sa isang pribadong pagtitipon sa susunod na buwan. Ang araw ng pagbubukas ng kanyang sariling kumpanya, ang Aurore. Paglabas ng gusali, sinalubong sila ng malakas na buhos ng ulan. Ang tunog ng mga patak ng tubig sa semento ay tila isang malungkot na awitin. Doon, sa ilalim ng naglalakihang mga ilaw ng kalsada, huminto ang isang pamilyar na sasakyan. Bumaba si Gabriel, may bitbit na payong, at mabilis na lumapit sa kinaroroonan ni Lenny. "Lenny, halika na. Ihahatid na kita," sabi ni Gabriel. Hindi niya tiningnan si Roberto na tila ba isa lamang itong hangin. Hinubad ni Gabriel ang kanyang suot na coat at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Lenny. Ang init ng tela at ang pamilyar na bango ng sandalwood mula kay Gabriel ay tila isang yakap na nagpakalma sa nanginginig na kalamnan ni Lenny. "Sino ka ba? Ako ang asawa. Ako ang maghahatid sa kanya." Galit na sigaw ni Roberto habang pilit na hinahawakan ang braso ni Lenny. "Bitawan mo siya, Roberto." Malamig na utos ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagbabanta. Isang uri ng awtoridad na hindi kayang tapatan ng yaman ni Roberto. Hinayaan mong mabasa siya ng ulan habang iniisip mo ang bulsa mo. Ngayon, hayaan mong ang taong marunong magpahalaga sa kanya ang mag-uwi sa kanya. Dinala ni Gabriel si Lenny sa sasakyan. Sa loob ng tahimik na biyahe, walang nagsasalita. Tanging ang tunog ng wiper ng sasakyan ang maririnig na humahawi sa ulan. Isinandal ni Lenny ang kanyang ulo sa bintana. Pinagmamasdan ang mga malabong ilaw sa labas. Ramdam niya ang pagod, ngunit sa tabi ni Gabriel, pakiramdam niya ay ligtas siya. Nang makauwi, dumiretso si Lenny sa maliit na altar sa kanto ng kanilang bahay. Doon ay nakalagak ang larawan ng kanyang yumaong ama. Kumuha siya ng isang core ng insenso at sinilaban ito. Ang mabangong usok na dahan-dahang umaakyat sa kisame ay nagpaalala sa kanya ng mga pangaral ng kanyang ama. Ang ginto, anak, ay sinusubok sa apoy. Ang tao sa hirap ng buhay. "Malapit na, pa," bulong niya habang pinagmamasdan ng abo na dahan-dahang nalalaglag sa platito. Hindi na ako muling yuyuko. Ngunit sa labas ng pintuan, sa gitna ng kadiliman ng garden, isang figura ang nakamasid. Si Clarice, hawak ang kanyang cellphone. Kinuha niya ang larawan ni Lenny habang pababa sa sasakyan ni Gabriel. Ang sandaling magkalapit ang kanilang mga mukha habang inaayos ng lalaki ang coat sa balikat ng babae. Kinabukasan, maagang pumunta si Clarice sa bahay ni Doña Carmen. Ang tunog ng pagtama ng tasa ng tsaa sa mesa ay tila hudyat ng isang bagong bagyo. "Mama Carmen, tingnan niyo po ito," sabi ni Clarice sa tinig na tila umiiyak. Kaya pala matapang si Ate Lenny ngayon dahil may iba na siyang kinakapitan. Kawawa naman si Rob, pinagpapahinga ang sarili sa trabaho, samantalang ang asawa niya nakikipagtalik na sa iba sa gitna ng ulan. Nanlisik ang mga mata ni Doña Carmen habang nakatitig sa screen ng cellphone. Ang kanyang mga daliri ay nanggagalaiti sa galit habang hinihimas ang kanyang mamahaling kwintas. Ang ahas ng babaeng yan. Akala ko ba ay banal siya? Ngayon, makikita niya kung sino ang tunay na may-ari ng pamilyang ito. Mading sabi ng matanda. Tumayo siya at mabilis na naglakad patungo sa telepono upang tawagan si Roberto. Sa kabilang banda, si Lenny ay abala sa kanyang opisina nang mapansin ang isang maliit na kulay asul na envelope na nakasingit sa kanyang pintuan. Walang pangalan ng nagpadala,
Ngunit sa loob ay may isang susi. Isang susi na may kasamang address ng isang condominium unit sa Makati. Ang unit na binili ni Roberto gamit ang perang ninakaw sa kanya. Sino ang nag-iwan nito? At ano ang madidiskubre ni Lenny sa loob ng lihim na lungga ng kanyang asawa? Judas, akala ko ba ay banal ka? Pero tingnan mo ang sarili mo. Parang hayop na nagpapakasawa sa init ng ibang lalaki sa gitna ng lansangan. Ang boses ni Doña Carmen ay parang isang matalim na latigo na humiwa sa katahimikan ng hapon. Kasunod nito ay ang marahas na paglapag ng cellphone sa ibabaw ng lamesang gawa sa marmol. Sapat na lakas upang gumawa ng isang tuyot na tunog na yumanig sa mga tasa ng tsa. Sa screen ay malinaw na nakita ang larawan ni Lenny na yakap-yakap ang coat ni Gabriel habang ang kanilang mga anino ay tila nag-iisa sa ilalim ng ulan. Napatigil si Lenny sa kanyang ginagawa. Hawak niya ang isang tray ng mainit na bibingka na siya mismo ang nagluto. Isang pagkaing paborito ni Doña Carmen na kaniyang inihanda sa pag-asang mabawasan ang tensyon sa bahay. Ang usok mula sa kakanin ay dahan-dahang humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ng matanda. Isang pagsasanib ng amoy ng pagsasakripisyo at ng pagkapuot. Nanigas ang mga daliri ni Lenny sa gilid ng tray. Naramdaman niya ang unti-unting pag-akyat ng init mula sa kaniyang dibdib patungo sa kaniyang mga pisngi. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa pagod. Ang pagod na maging laging mali sa mata ng mga taong pinag-alayan niya ng buhay. Tumingin siya kay Roberto na nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Ang mukha nito ay namumula sa galit at ang mga kamao ay nakuyom. Lenny, ano ito? Mahinang tanong ni Roberto, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Habang pinapahirapan ko ang sarili ko para sa kumpanya, nakikipaglandian ka sa labas at kasama pa ang lalaking iyon. Rob, magpaliwanag ka muna, mahinahong sabi ni Lenny, bagamat ang kanyang puso ay parang isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng hawla. Tinulungan niya lang ako dahil wala kang balak na sunduin ako sa gitna ng bagyo. Mas mahalaga ba ang business meeting kaysa sa kaligtasan ng asawa mo? Huwag mong ibahin ang usapan. Sigaw ni Doña Carmen ang kaniyang mga daliri na punong-puno ng mamahaling singsing ay itinuro sa mukha ni Lenny. Isa kang dumi sa pangalan ng mga Navarro. Dapat ka nang palayasin dito. Wala kang kwentang asawa. Wala kang kwentang manugang. Sa gilid ng pinto, nakita ni Lenny si Clarice na nakasandal. May nakakalokong ngiti sa mga labi habang pinapanood ang kaniyang paghihirap. Ang tagumpay sa mga mata ng dalaga ay tila ba isang lason na lalong nagpaalab sa determinasyon ni Lenny. Dahan-dahang ibinaba ni Lenny ang tray sa lamesa. Hindi siya umiyak, hindi siya nagmakaawa. Sa halip, kinuha niya ang kaniyang bag at may inilabas na isang maliit na piraso ng papel. Isang asul na papel na may tatak ng isang tanyag na pawn shop. Ma, bago niyo ako tawaging dumi, baka gusto niyo munang tingnan ito. Kalmadong sabi ni Lenny. Inilapag niya ang papel sa tapat mismo ng cellphone ni Doña Carmen. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Ano ito? Yan po ang resibo ng relos na pinaghirapan kong ipunin para sa anibersaryo namin ni Rob. Ang relos na ninakaw niyo sa drawer ko nung isang gabi. Patuloy ni Lenny. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Nakalagay dyan ang pangalan niyo, ma. At ang petsa kung kailan niyo ito isinangla para pambayad sa utang niyo sa Mahjong. Sino ngayon ang tunay na dumi sa pangalan ng mga Navarro? Naging bingi ang katahimikan sa loob ng sala. Tumingin si Roberto sa resibo pagkatapos ay sa kaniyang ina na ngayon ay hindi makatingin ng diretsyo. Ang kapalaluan ni Doña Carmen ay tila isang bula na biglang pumutok. Ang kaniyang mga labi ay nanginig, ngunit walang salitang lumabas. Mama, totoo ba ito? Tanong ni Roberto. Ang kaniyang tinig ay puno ng pagkadismaya. Ito ay para rin naman sa pamilya Rob. Kailangan ko lang ng kaunting pondo para... Ang palusot ni Doña Carmen ay tila isang mahinang anino
sa harap ng katotohanan. Humingi ka ng tawad sa asawa ko, ma, utos ni Roberto. Bagamat galit pa rin siya, dahil sa larawan ni Gabriel, ang kahihiyang dulot ng kanyang ina ay mas matindi. Sa gitna ng kaniyang galit, napilitan si Doña Carmen na bumulong ng isang mabilis na, "Pasensya na." Bago ito nagmamadaling umalis, patungo sa kanyang kwarto, hindi na lumingon pa. Si Clarice naman, nang makitang hindi naging pabor sa kanya ang takbo ng usapan, ay dahan-dahan ding umalis. Ang kanyang muka ay puno ng ini. Naiwan sina Lenny at Roberto sa sala. Lumapit si Roberto kay Lenny. Balak sanang hawakan ang kanyang balikat, ngunit mabilis na umiwas ang babae. Ang kanyang katawan ay tila naging isang pader na hindi na kayang tibagin ng anumang haplos. "Lenny, sorry. Nagpadala lang ako sa sinabi ni Mama," sabi ni Roberto. Ang kaniyang tinig ay puno ng pagkukunwari. "Pero kailangan mo pa ring layuan ang Gabriel na." "Ayokong magmukhang tanga sa harap ng mga tao." "Hindi mo kailangang magmukhang tanga, Rob, dahil matagal mo na itong ginagawa sa sarili mo," sagot ni Lenny bago siya naglakad paakyat sa hagdan. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, naramdaman ni Lenny ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng kama. Ang bawat tagumpay niya sa pagtatanggol sa sarili ay may kasamang pait ng katotohanang ang kanyang tahanan ay isa ng larangan ng digmaan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang numerong matagal na niyang hindi nakikita. "Ma'am Lenny, si Mang Edmar ito, ang dating head accountant ng Navarro Designs. Alam kong hindi na tayo nag-uusap simula nang matanggal ako, pero may mga dokumento akong hindi ko kayang itago sa konsensya ko. May kinalaman ito sa Isabella's Garden at sa mga fund transfers na ginagawa ni Sir Rob sa ibang bansa. Kailangan nating magkita ngayong gabi sa lumang parke." Ang hininga ni Lenny ay naging mabilis. Ang piraso ng puzzle na kanyang hinahanap ay tila unti-unti nang nabubuo. Sino si Isabella? At gaano kalalim ang utang na idinudulot ni Roberto sa kumpanyang kanya ring pinaghirapan? Hanggang kailan mo kayang itago ang dumi ng iyong budhi sa likod ng mga mamahaling hiyas na hindi naman sayo? Ang bawat patak ng ulan sa madilim na parke ay tila mga luhang nagmumula sa langit. Nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Lenny. Nakatayo siya sa ilalim ng isang lumang puno. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakayapos sa kaniyang sarili habang hinihintay ang pagdating ni Mang Edmar. Ang bawat anino sa paligid ay tila nagbabanta, ngunit wala nang mas hihigit pa sa takot na nararamdaman niya para sa kaniyang sariling tahanan. Nabalik lamang ang kaniyang diwa nang marinig ang mahinang kaluskos ng mga tuyong dahon. Lumitaw si Mang Edmar mula sa dilim. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala at ang mga mata ay laging lumingon sa paligid. Inabot nito sa kanya ang isang makapal na folder na nakabalot sa plastic upang hindi mabasa. "Ma'am Lenny, hindi ko na po kayang sikmurain ito," bulong ng matanda. Ang boses ay nanginginig sa kaba. "Ang Isabella's Garden na hinahanap niyo, hindi iyon tao. Yun ang pangalan ng kumpanyang itinayo ni Sir Rob para ilipat ang lahat ng pondo ng Navarro Designs at ang perang ginamit niya para pambili ng kondo ni Clarice. Iyon ang pondo na inilaan niyo para sa edukasyon ng inyong magiging anak. Ang perang itinago niyo matapos ang inyong pagkalaglag." Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Lenny. Ang bawat salita ni Mang Edmar ay parang isang matalim na kutsilyo na paulit-ulit na itinusok sa kaniyang dibdib. Ang perang iyon, ang huling alaala ng anak na hindi niya nasilayan, ay ginamit ni Roberto upang bumuo ng pugad para sa kaniyang kalandian. Isang matinding hilo ang bumalot kay Lenny at ang kaniyang mga tuhod ay dahan-dahang nanlambot hanggang sa mapaluhod siya sa basang damo. "Ma'am Lenny, ayos lang po ba kayo?" Ang nag-aalalang tanong ni Mang Edmar, ngunit hindi na siya narinig ni Lenny. Ang kaniyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang bawat alaala ng kaniyang pagsasakripisyo
Ang bawat gabing nagpuyat siya para tulungan si Roberto. Lahat ng yon ay nagmistulang isang malaking biro. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Pisikal itong nanunuot sa kanyang mga buto. Tila ba ang kanyang buong pagkatao ay unti-unting naglalaho at nagiging abo. Pinanood ni Lenny ang kanyang sariling mga luha na humahalo sa putik sa lupa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang wasakin ang lahat. Ngunit ang tanging lumabas sa kaniyang mga labi ay isang mahinang hikbi na puno ng pait. Sa gitna ng kaniyang kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kaniyang likuran. Isang malapad na payong ang tumakip sa kanya mula sa ulan. Isang matipunong bisig ang dahan-dahang bumuhat sa kanya patayo. Hindi niya kailangang tumingin upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng sandalwood at ang pakiramdam ng kaligtasan ay sapat na. Si Gabriel. Walang sinabi si Gabriel. Sa halip, hinila niya si Lenny patungo sa kanyang dibdib at niyakap ito ng mahigpit. Ang yakap na yon ay hindi liyag ng pagnanasa, kundi isang baluti, laban sa malupit na mundo. Isang mainit na bisig na tila nagdugtong sa kaniyang mga basag na bahagi. Doon, sa gitna ng madilim na parke, hinayaan ni Lenny na bumagsak ang lahat ng kaniyang pader. Umiyak siya sa balikat ni Gabriel. Ang kaniyang mga hikbi ay tila mga alon na humahampas sa dalampasigan ng kaniyang pighati. Ilabas mo lang lahat, Lenny, bulong ni Gabriel. Ang kaniyang boses ay tila isang malumanay na haplos sa kaluluwa. Nandito ako. Hindi ka na mag-iisa sa dilim. Nanatili sila sa ganoong posisyon sa loob ng mahabang sandali. Ang init ng katawan ni Gabriel ay unti-unting pumawi sa panginginig ni Lenny. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niya na may isang taong tunay na nakakakita sa kanyang halaga. Hindi bilang isang gamit o anino, kundi bilang isang tao. Nang kumalma na si Lenny, dahan-dahan siyang kumalas sa yakap. Bagaman ang kanyang kamay ay nananatiling nakahawak sa laylayan ng polo ni Gabriel. Tumingin siya sa folder na ibinigay ni Mang Edmar. Sa loob niyon, bukod sa mga dokumento, ay may isang maliit na susi na may kasamang address. Unit 12B, Isabella's Garden Residences. Gabriel! Tawag ni Lenny. Ang kaniyang boses ay paos, ngunit may bagong lakas. Kailangan kong pumunta doon, ngayon din. Sasamahan ako sa iyo. Tugon ni Gabriel. Ang kaniyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi kita hahayaang harapin ang impyernong yon ng mag-isa. Sumakay sila sa sasakyan ni Gabriel. Ang tahimik na biyahe ay puno ng tensyon. Ang bawat ilaw ng kalsada na dumadaan sa mukha ni Lenny ay tila nagpapaalala sa kanya na wala nang balikan ang desisyong ito. Pagdating nila sa tapat ng marangyang condominium, naramdaman ni Lenny ang muling pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Gamit ang susi na nasa kanyang kamay, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng Unit 12B. Ang boses ng kanyang kaba ay tila isang tambol sa kanyang pandinig. Pagbukas ng pinto, ang bumulaga sa kanya ay hindi lamang isang silid, kundi isang kopya ng kanyang sariling mga pangarap na ninakaw at ibinigay sa iba. Ngunit ang hindi inaasahan ni Lenny ay ang makita ang isang pamilyar na pares ng sapatos sa may pintuan. Isang sapatos na alam niyang kay Roberto. At mula sa loob ng kwarto, narinig niya ang isang halakhak. Isang halakhak na hindi kay Clarice, kundi sa isang boses na mas lalong magpapadurog sa kaniyang puso. Sigurado ka ba, Rob? Kapag nakuha na natin ang lahat kay Lenny, itatapon mo na talaga siya? Ang tanong ng isang babae. Pangako, Isabela. Konting tiis na lang, sagot ni Roberto. Sino ang babaeng tinatawag na Isabela? At anong mas malalim na lihim ang itinatago ni Roberto na mas malala pa sa kanyang pagtataksil kay Lenny at maging kay Clarice? Ang bawat hininga ni Lenny ay tila isang matalim na aspili na tumutusok sa kanyang baga habang nakasandal siya sa malamig na dingding ng pasilyo.
Ang Unit 12B ay hindi lamang isang silid. Isa itong salamin ng kaniyang mga pangarap na dinungisan ng pagtataksil. Ang disenyo ng sala, ang kulay ng mga kurtina, maging ang ayos ng mga kasangkapan, lahat ng yon ay nagmula sa kaniyang mga lumang sketchpad na matagal nang nawawala. Ninakaw ni Roberto ang kaniyang sining upang ipantayo ng palasyo ang kaniyang kalandian. Huwag kang mainit ang ulo, Isabela. Konting tiis na lang, maililipat na ang lahat ng shares sa pangalan mo. Si Clarice, isang hamak na tauhan lang siya. Ginagamit ko lang siya para maligaw ang atensyon ni Lenny kung sakaling may makahalata. Ang boses ni Roberto ay puno ng panlilinlang, isang tono na kailanman ay hindi narinig ni Lenny noong sila ay magkasama pa. Dahan-dahang sumilip si Lenny sa siwang ng pinto. Doon niya nakita ang babaeng tinatawag na Isabela Valderrama. Hindi ito isang hamak na bata o katulong. Si Isabela ay isang kilalang socialite at karibal ng kumpanya ni Roberto. Ang pagtataksil na ito ay hindi lamang tungkol sa laman. Ito ay isang planadong pagbuwag sa kaniyang pagkatao at kabuhayan. Nagngit-ngit ang kalooban ni Lenny, ang kaniyang mga kuko ay bumaon sa kaniyang sariling palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ngunit mas matindi ang hapdi ng kaniyang puso. Inilabas ni Lenny ang kaniyang telepono. Sa kabila ng panginginig ng kaniyang mga kamay, pinindot niya ang record button. Kinunan niya ng video ang dalawa habang masayang nagtatawanan sa ibabaw ng mga blueprint na kaniyang pinaghirapan. Nakita niya ang kaniyang sariling lagda sa ilalim ng mga dokumento na ngayon ay pinalitan na ng pangalan ni Isabela. Ang bawat segundo ng video ay isang bala na kaniyang itatago para sa kaniyang paghihiganti. Sa labas ng pinto, naramdaman ni Gabriel ang panganib. Ang tunog ng paggalaw ng mga sapatos sa loob ng silid ay nagpapahiwatig na papalapit ang dalawa sa kinaroroonan ni Lenny. Mabilis siyang nagpadala ng isang mensahe sa telepono ni Lenny na naging dahilan ng marahang pag-vibrate nito sa kaniyang bulsa. Isang hudyat upang umalis. Ngunit bago pa man makahakbang si Lenny patungo sa exit, isang ingay mula sa labas ng unit ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng pag-ikot ng susi sa pangunahing pinto ay nagpahinto sa tibok ng puso ni Lenny. Ang pinto ay bumukas at pumasok si Clarice. May dalang mga supot ng pagkain at may malapad na ngiti sa kaniyang mga labi. "Surprise, Rob! Akala mo ba hindi ko malalaman na andito ka?" Masayang bati ni Clarice, ngunit agad na napawi ang kaniyang mamangiti nang makita si Isabela na nakaupo sa sofa, suot ang isang manipis na pantulog na malinaw na pag-aari ni Roberto. "Sino ang babaeng ito, Roberto? At bakit siya narito sa bahay natin?" Ang sigaw ni Clarice. Ang kaniyang boses ay puno ng selos at galit. Nasa gitna si Lenny ng isang impyernong siya mismo ang nakatuklas. Nakatago siya sa likod ng isang malaking cabinet sa hallway. Ilang pulgada lamang ang layo mula sa 3 taong bumasag sa kaniyang buhay. Ang bawat salita ng pag-aaway ni Clarice at Isabela ay tila isang musika sa kaniyang pandinig. Ang mga ahas ay nagsisimula ng magtuklawan. "Bahay natin? Clarice, magising ka nga. Isa ka lang pampalipas oras. Si Isabela ang babaeng papakasalan ko kapag natapos na ang lahat kay Lenny." Ang malupit na boses ni Roberto ay umalingaw-ngaw sa buong unit. Naramdaman ni Lenny ang isang kamay na humawak sa kaniyang siko. Si Gabriel. Sa gitna ng kaguluhan, nakalusot si Gabriel sa loob upang iligtas siya. Ang tingin ni Gabriel ay nagsasabing kailangan na nilang umalis bago pa sila madamay sa gulo. Dahan-dahan silang umurong patungo sa pintong na iwang bahagyang nakabukas ni Clarice. Ngunit bago sila tuluyang makalabas, isang frame ng larawan sa gilid ng mesa ang nahagi ng siko ni Lenny. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng kanilang pag-aaway. "Sino yan?" Ang sabay na sigaw ni na Roberto at Clarice. Ang bawat yabag ng sapatos ni Roberto
Napapalapit sa kinaroroonan ni Lenny at Gabriel ay tila isang bilang ng oras patungo sa kanyang pagkahuli. Ang pawis ay dumadaloy sa noo ni Lenny at ang kanyang hininga ay pinipilit niyang huwag maglabas ng anumang tunog. Sa sandaling iyon, ang tanging proteksyon niya ay ang matipunong katawan ni Gabriel na nakaharang sa kanya. "Lenny, Lenny!" Ang mahinang tawag ni Roberto. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa at takot. Ang tunog ng pintong dahan-dahang sumasara ay tila isang huling hininga ng isang naghihingalong alaala. Sa tulong ng gulo at ingay ng pagsisigawan nina Clarice at Isabella sa loob ng Unit 12B, nagawa ni Lenny at Gabriel na makalabas ng hindi napapansin. Ang bawat hakbang nila sa malamig na pasilyo ng kondominium ay tila pagtakas mula sa isang nasusunog na gusali, kung saan ang tanging naiwan ay ang mga abo ng kanyang dating pagkatao. Pagdating sa loob ng sasakyan, nanatiling tahimik si Lenny. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa folder na naglalaman ng mga ebidensya ng kataksilan ni Roberto. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang maramdaman niya ang init ng kamay ni Gabriel na dahan-dahang pumatong sa kanyang nanginginig na mga daliri. Hindi ito humihingi ng tugon. Tila ba nais lamang nitong iparamdam na may matatag na pundasyon siyang masasandalan. "Tapos na ang panahon ng pagtatago, Lenny." Malumanay na sabi ni Gabriel habang binubuhay ang makina ng sasakyan. "Ang dilim na bumalot sa iyo ay unti-unti nang hinahawi ng liwanag na ikaw mismo ang gumawa." Nang makauwi si Lenny, hindi na siya ang dating asawang naghihintay sa pintuan ng may hapunan. Dumiretso siya sa kanyang maliit na opisina. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagtipa niya sa kanyang laptop. Isang serye ng mga email ang ipinadala niya sa mga kliyenteng kaniyang inalagaan sa loob ng 10 taon. Ipinapaalam niya ang pagtatatag ng Aurore, isang kumpanyang hindi nakatayo sa panlilinlang, kundi sa katapatan at sining. Isa-isang naglipatan ang mga pondo. Ang bawat transaksyong kaniyang ginagawa ay tila isang hibla ng lubid na kaniyang pinuputol mula sa leeg ni Roberto. Ramdam niya ang bigat ng kaniyang bawat desisyon, ngunit kaakibat nito ay ang isang uri ng kalayaang matagal na niyang hindi naramdaman. Ang kaniyang mga sakripisyo ay hindi na mapupunta sa bulsa ng mga linta. Ito ay magsisilbing binhi para sa kanyang sariling pagbangon. Habang abala si Lenny, si Roberto naman ay nalulunod sa sarili niyang gulo. Ang kumpanya ay unti-unti nang nakararanas ng mga teknikal na problema dahil sa kawalan ng direksyon ni Clarice. Ang mga supplier ay nagsisimulang magdalawang isip at ang mga utang na lihim na kinuha ni Roberto para kay Isabella ay nagsisimula ng maningil. Ang kanyang paraiso ay unti-unti nang nagiging isang tuyot na disyerto. Isang gabi, habang nagtatrabaho si Lenny, pumasok si Gabriel sa kanyang silid na may dalang isang mangkok ng mainit na sopas. Ang amoy ng luya at sariwang manok ay nagpaalala kay Lenny ng kalinga ng kaniyang ina. Maingat na inilapag ni Gabriel ang pagkain sa tabi ng kaniyang mga papeles. "Kailangan mong kumain, Lenny. Ang pagtatayo ng isang imperyo ay hindi ginagawa ng isang taong gutom at pagod," sabi ni Gabriel na may kasamang biro. Ngunit ang kaniyang mga mata ay puno ng paghanga. Inayos niya ang isang hibla ng buhok na humarang sa mukha ni Lenny, isang maliit na galaw na nagdulot ng mabilis na tibok sa puso ng babae. "Salamat, Gabriel. Hindi ko alam kung paano ko ito kakayanin kung wala ka." Tapat na sagot ni Lenny. "Kakayanin mo dahil matapang ka. Ako ay tagapanood lamang ng iyong muling paglipad." Sagot ni Gabriel bago siya dahan-dahang lumabas ng silid. Iniwan si Lenny na may ngiti sa mga labi. Nang sumapit ang huling araw ng buwan, inilabas ni Lenny ang isang puting papel mula sa kanyang drawer. Ang mga salitang "Petition for Divorce and Dissolution of Conjugal Partnership" ay nakalimbag sa itaas nito ng malinaw at matapang. Hawak ang kanyang paboritong ballpen
Naramdaman ni Lenny ang bigat ng bawat titik ng kanyang pangalan. Ang tinta na dumadaloy sa papel ay tila dugong dahan-dahang lumalabas mula sa isang sugat na sa wakas ay nagsisimula na ring maghilom. Pinirmahan niya ang bawat pahina nang walang pag-aalinlangan. Ang bawat kaskas ng panulat sa papel ay tila isang deklarasyon ng giyera laban sa kaniyang nakaraan. Matapos ang huling pirma, dinala niya ang kaniyang kamay sa kaniyang dibdib at huminga ng malalim. Ang 10 taon ng pagiging Navarro ay natapos sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit ang katahimikan ay nabasag ng marinig ang marahas na pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang tunog ng mga mabibigat na yabag ni Roberto ay umaling-awngaw sa buong bahay. Ang kanyang boses ay punong-puno ng alak at galit habang isinisigaw ang pangalan ni Lenny. Lenny, nasaan ka? Anong ginawa mo sa mga bank accounts natin? Bakit hindi ako makapag-withdraw ng kahit isang 5? Ang sigaw ni Roberto mula sa paanan ng hagdan. Tumayo si Lenny. Hawak ang mga pinirmahang papeles. Naglakad siya patungo sa balustre at tiningnan ng kanyang asawa mula sa itaas. Ang hitsura ni Roberto ay tila isang tinalong manok. Gulo-gulo ang buhok, lukot ang damit, at ang mga mata ay nanlilisik sa kawalan ng pag-asa. Ang pera ay nasa tamang kamay na, Roberto. Malamig na sabi ni Lenny. Inihulog niya ang mga papeles mula sa itaas at pinanood ang pagbagsak ng mga ito sa paanan ni Roberto, tila mga puting talulot ng isang bulaklak na nalalanta. Ano ito? Tanong ni Roberto habang dinampot ang isa sa mga papel. Ang kaniyang mukha ay namutla ng mabasa ang nilalaman nito. Ang kalayaan mo, Rob, at ang katapusan ng paninira mo sa buhay ko, sagot ni Lenny. Ngunit bago pa makasagot si Roberto, isang malakas na katok ang narinig mula sa labas. Ang tunog ng pagtama ng kamay sa kahoy ay tila isang hudyat ng mas malaking panganib. Sa labas ng pintuan, nakatayo ang mga tauhan ng bangko at ang mga pulis. May dalang warrant para sa pag-imbargo ng kanilang mga ari-arian dahil sa mga hindi nabayarang utang ni Roberto sa ilalim ng Isabella's Garden. Lenny, iligtas mo ako. Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang sila. Ang pagsusumamo ni Roberto habang pilit na humahawak sa binti ni Lenny. Ang bulwagan ay puno ng halimuyak ng mga mamahaling bulaklak at ang amoy ng masasarap na putahe. Ngunit para kay Lenny, ang bawat hininga ay tila paglanghap ng usok mula sa isang nasusunog na tulay. Gabi ng anibersaryo ng Navarro Designs at ang lahat ng mahahalagang tao sa industriya ay naroon. Suot ang kanilang mga pinakamarangyang damit at mga plastik na ngiti. Sa gitna ng mahabang mesa, nakaupo si Doña Carmen na tila isang reyna. Suot ang kanyang pinakamalaking kwintas na brilyante. Sa tabi niya ay si Roberto na pilit itinatago ang kaba sa likod ng kanyang formal na taksido. At si Clarice na halos hindi mapaghiwalay ang balat sa suot nitong hapit na gown. Isang dekada na ng tagumpay. At lahat ng ito ay dahil sa talino ng aking anak na si Roberto. Malakas na pahayag ni Doña Carmen habang itinataas ang kaniyang baso ng wine. At syempre, sa tulong ng mga sariwang ideya ni Clarice, sila ang tunay na mukha ng kumpanyang ito, hindi ang mga taong hanggang dekorasyon lang sa bahay. Isang mahinang tawanan ang sumunod sa sinabi ng matanda. Ngunit ang tawanan ay biglang naputol ng bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Pumasok si Lenny. Hindi siya ang dating Lenny na nakasuot ng maluwag at kupas na damit. Nakasuot siya ng isang makinang na pulang bestida na tila bagawa sa mga buhay na apoy. Ang kaniyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kaniyang leeg na tila isang estatwa ng Diyosa. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Maging ang tunog ng kaniyang mga takong sa makinis na sahig ay tila isang babala. Pasensya na kung nahuli ako, malamig na sabi ni Lenny habang naglalakad patungo sa unahan.
Masyado lang akong naging abala sa paghahanda ng regalo ko para sa gabing ito. Lenny, anong ginagawa mo rito? Umalis ka na bago mo pa kami ipahiya. Pabulong na singhal ni Roberto habang pilit na tumatayo upang harangan ang asawa. Ngunit hindi siya pinansin ni Lenny. Umakyat siya sa maliit na entablado at kinuha ang remote control ng projector. Dahil ito ang gabi ng katotohanan, nais kong ipakita sa inyo ang tunay na pundasyon ng Navarro Designs. Sa isang pindot, ang malaking screen sa likuran niya ay hindi nagpakita ng mga larawan ng kumpanya. Sa halip, bumulaga ang malinaw na video ni Roberto at Clarice sa loob ng Unit 12B, kasunod ang mga dokumento ng ilegal na paglilipat ng pondo sa ilalim ng Isabella's Garden. Ang boses ni Roberto na nagsasabing itatapon niya si Lenny ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, sapat na lakas para marinig ng bawat panauhin. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang bundok. Ang mga mukha ni na Doña Carmen at Clarice ay nawalan ng kulay. Tila ba sila ay naging mga bangkay na nakasuot ng mamahaling hiyas. Ang mga bulungan ng mga panauhin ay nagsimulang dumaloy na parang isang bahanang kahihiyan. Hayop ka! Pinapahiya mo kami! Sigaw ni Roberto habang sumusugod patungo kay Lenny. Ang kaniyang kamay ay nakataas, na tila ba handang saktan ng asawa sa harap ng maraming tao. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ni Roberto, isang matatag na bisig ang humarang sa kanya. Si Gabriel. Lumitaw siya mula sa mga panauhin. Ang kanyang mga mata ay naglalayab sa galit habang mahigpit na hawak ang braso ni Roberto. Ang lakas ni Gabriel ay sapat na upang mapaurong ang asawa ni Lenny. Huwag mong susubukan, Roberto. Malamig na banta ni Gabriel. Hindi ka na muling makakahawak sa kanya. Hinarap ni Lenny ang kaniyang biyenan na ngayon ay tila hihimatayin sa tindi ng kahihiyan. Ma, heto na po ang passbook na hinahanap nyo, sabi ni Lenny habang inilalapag ang isang itim na folder sa harap ng matanda. Ngunit hindi pera ang laman niyan. Iyan ang utos mula sa bangko para sa pag-embargo ng bahay na tinitirhan nyo. Bukas na bukas din, kailangan nyo nang lumayas. Lenny, parang awa mo na. Ang pagsusumamo ni Roberto, ngunit ang kaniyang tinig ay hindi na nakakaantig ng puso. Kinuha ni Lenny ang kaniyang baso ng wine, ang pulang likido ay tila sumasalamin sa kaniyang determinasyon. Dahan-dahan niyang kinuha ang kaniyang singsing sa kasal at hinulog ito sa loob ng baso. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa ilalim ng kristal ay tila ang huling tuldok sa kaniyang 10 taon ng pagdurusa. Para sa bagong simula, anunsyo ni Lenny sa harap ng lahat. Iniwan niya ang baso sa mesa at naglakad palabas, kasunod si Gabriel. Sa labas ng bulwagan ang sariwang hangin ng gabi ay humaplos sa kaniyang mukha. Naramdaman ni Lenny ang kaniyang puso na sa wakas ay tumitibok na para sa kaniyang sarili. Malaya ka na, Lenny! Bulong ni Gabriel habang inaalalayan siyang pumasok sa sasakyan. Hindi, Gabriel! Sagot ni Lenny habang nakatingin sa malayo. Ngayon pa lang ako magsisimulang mabuhay. Ang umaga pagkatapos ng gabi ng kahihiyan sa bulwagan ay tila isang malamig at tahimik na libing para sa kumpanyang Navarro Designs. Sa loob ng opisina ni Roberto, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang tunog ng kaniyang sariling mabilis na paghinga. Nakatitig siya sa kaniyang mesa na dati ay puno ng mga proyekto, ngunit ngayon ay tila isang disyerto ng mga bakanteng folder at mga unpaid bills. Nabasag ang katahimikan ng bumukas ang pinto nang walang katok. Pumasok ang kaniyang head designer, kasunod ang halos lahat ng mga empleyado ng kumpanya. Bawat isa sa kanila ay may hawak na puting sobre. Walang nagsalita. Tanging ang tunog ng sunod-sunod na paglapag ng mga sobre sa ibabaw ng mesa ni Roberto ang umalingaw-ngaw sa silid. Anong ibig sabihin nito? Ang nangangatal na tanong ni Roberto. Magre-resign na kami, sir. Ang matapang na sagot ni Mang Canor. Hindi na namin kayang magtrabaho sa isang taong ang pundasyon ay gawa sa kasinungalingan. At Ma'am Lenny,
Binuksan niya ang pinto ng Aurore para sa amin. Doon, alam naming ang talento namin ay pahahalagahan, hindi gagamitin sa panloloko. Pinanood ni Roberto ang paglabas ng kaniyang mga tauhan. Ang bawat hakbang nila palayo ay tila pag-alis ng mga haligi ng kumpanyang itinayo ni Lenny para sa kanya. Sa isang iglap, ang Navarro Designs ay naging isang walang laman na gusali. Isang kaluluwang ligaw sa gitna ng industriya. Sa kabilang bahagi ng lungsod, ang opisina ng Aurore ay kabaligtaran ng katahimikan, ang amoy ng bagong pintura at ang sigla ng mga taong naniniwala sa kanilang ginagawa ay nagbibigay ng bagong buhay kay Lenny. Nakatayo siya sa harap ng malawak na bintana, pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Lumapit si Gabriel, dala ang isang maliit na plaka na gawa sa kristal. Nakaukit doon ang pangalang Elena Santos Navarro, President at CEO. Maingat niyang inilapag ito sa gitna ng mesa ni Lenny. Ang kaniyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa likod ni Lenny, isang tahimik na pagkilala sa kaniyang tagumpay. Bagay na bagay sa iyo ang pangalang yan, Lenny, bulong ni Gabriel. Ito ang bunga ng iyong katapangan. Salamat, Gabriel. Pero hindi pa ito ang huli, sagot ni Lenny habang nakatingin sa malayo. Samantala, sa bahay ng mga Navarro, ang gulo ay hindi matapos-tapos. Dumating ang sheriff kasama ang mga tauhan ng bangko upang isagawa ang pag-embargo. Ang marahas na pagdikit ng mga foreclosed signs sa mga pader na gawa sa mamahaling marmol ay tila mga sugat na hindi na maghihilom. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Alam niyo ba kung sino ako? Ang sigaw ni Doña Carmen habang pilit na kumakapit sa kanyang paboritong sofa. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay puno ng luha at uling mula sa kanyang mga makeup na kumalat. Patawad po, madam. Pero ang bahay na ito ay nakasanla na sa ilalim ng Isabella's Garden at dahil sa default sa pagbabayad, kailangan niyo na pong lumabas. Ang malamig na sagot ng opisyal. Sa gilid, nakita ni Doña Carmen si Clarice na abala sa pag-iimpake ng kaniyang sariling mga gamit. Hindi man lamang tumitingin sa matanda. Ang utang na loob na laging isinusuumbat ni Doña Carmen kay Lenny ay tila wala sa bokabularyo ng kaniyang paboritong si Clarice. Clarice, tulungan mo ako. Sabihin mo kay Roberto na gumawa ng paraan. Ang pagsusumamo ni Doña Carmen. Bitawan mo ako? Matandang ulyanin. Singhal ni Clarice habang marahas na tinabig ang kamay ni Doña Carmen. Wala nang pera ang anak mo. Wala na akong mapapala sa inyo. Magtiis kayo sa hirap. Diyan naman kayo nararapat. Naiwan ang matanda na nakasalampak sa sahig habang pinapanood ang kaniyang mga mamahaling kagamitan na isa-isang inilalabas ng mga kargador. Ang bawat gamit na kinuha ay tila pagbawi sa kaniyang dangal na kaniyang ipinangapi kay Lenny sa loob ng maraming taon. Pagdating ng hapon, nakatanggap si Roberto ng isang tawag mula sa kaniyang abogado. Ang kaniyang mga account sa ibang bansa na pinamahalaan ni Isabela ay tuluyan na ring naglaho. Si Isabela Valderrama ay lumipad na patungong Europa. Dala ang lahat ng perang ninakaw nila mula kay Lenny. Si Roberto ay naiwang mag-isa sa gitna ng kanyang bumagsak na imperyo. Ang kaniyang telepono ay walang tigil sa pagtunog. Mga galit na kliyente, mga supplier na naniningil. At ang balita tungkol sa aksidente ni Clarice na naganap habang sinusubukan nitong tumakas dala ang kaniyang huling sasakyan. Napakapit si Roberto sa kaniyang ulo. Ang kaniyang mga hikbi ay tila isang malungkot na ritmo sa gitna ng kaniyang kawalan ng pag-asa. Sa sandaling iyon, naalala niya ang bawat gabi na si Lenny ay gising at nagtatrabaho para sa kanya. Ang bawat ngiti ng asawa na binaliwala niya. Ngunit ang pagsisisi ay tila isang gamot na huli nang ibigay sa isang patay na pasyente. Dito tayo dinala ng iyong katangahan, Roberto. Sa isang butas na tila hindi na masisikatan ng araw, kasama ang mga amoy ng basura at bulok na pangarap.
Ang boses ni Doña Carmen ay hindi na ang dating mapagmataas na tinig na umaalingaw-ngaw sa mga pasilyo ng kanilang mansyon. Ngayon, ito ay isang paos at nanginginig na bulong, punong-puno ng pait habang nakaupo siya sa isang luma at mabuway na silya sa loob ng isang maliit na paupahang kwarto. Sa gilid ng riles, ang kanyang mga daliri, na dati ay pinalalamutian ng mga hiyas, ay abala sa paghima sa isang piraso ng tinapay na tila ba yun na ang kanyang huling kayamanan. Nakatitig lamang si Roberto sa bintanang gawa sa mga pinagtagpi-tagping kahoy. Ang tunog ng pagdaan ng tren sa labas ay tila isang marahas na paalala ng kaniyang mabilis na pagbagsak. Wala na ang kaniyang mga mamahaling suit. Suot niya ngayon ang isang kupas na t-shirt na may mantsa ng pawis at alikabok. Ang kaniyang mga kamay, na dati ay humahawak ng mga bilyong kontrata, ay nanginginig dahil sa gutom at takot. "Kasalanan mo rin ito, Ma," mahinang sagot ni Roberto. Ang kaniyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. "Kung hindi mo kinunsinti ang bawat luho ko, kung hindi mo pinag-initan si Lenny, baka hindi tayo nandito ngayon. Si Lenny ang nagpapakain sa atin, Ma. Si Lenny ang nagpapatakbo ng lahat habang tayo ay nagpapakasasa sa yabang." Isang malakas na sampal ang dumapos sa pisngi ni Roberto. Ang tunog ng pagtama ng palad ni Doña Carmen sa kanyang balat ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan ng silid. "Huwag mong babanggitin ang pangalan ng babaeng iyon sa harap ko. Siya ang sumira sa atin. Siya ang nagplano ng lahat ng ito." Ang sigaw ni Doña Carmen, ngunit ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa katotohanang ayaw niyang tanggapin. Ang pagsisisi ay isang laso na dahan-dahang kumakain sa kanyang sistema. Samantala, sa loob ng gusali ng Aurore, ang kapaligiran ay punong-puno ng pag-asa. Nakaupo si Lenny sa kanyang opisina, pinagmamasdan ng mga bagong disenyo para sa isang proyektong pang-internasyonal. Ang kaniyang mga kamay ay wala na ang mga kalyo mula sa labis na gawaing bahay. Sa halip, ang mga ito ay may mga mantsa ng tinta, isang tanda ng kaniyang muling nabuhay na pagkatao bilang isang alagad ng sining. Pumasok si Gabriel, dala ang isang maliit na tasa ng tsa. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang katahimikan na nagbibigay ng kapanatagan kay Lenny. Maingat niyang inilapag ang tasa sa tabi ng mga blueprint. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumapo sa balikat ni Lenny, isang haplos na hindi humihingi ng anuman, kundi ang iparamdam na narito siya, ngayon at magpakailanman. May balita na tungkol kay Clarice, malumanay na sabi ni Gabriel. Nakaligtas siya sa aksidente, ngunit ang mga pinsala sa kanyang muka ay permanente na. At dahil sa mga kasong isinampa mo tungkol sa luwadao sa kumpanya, dinala na siya ng mga awtoridad mula sa ospital patungo sa kulungan. Hindi na niya magagamit ang kanyang ganda upang manlinlang muli. Huminga ng malalim si Lenny. "Hindi ako natutuwa sa nangyari sa kanya, Gabriel, pero ang katarungan ay may sariling paraan ng paghahanap ng kanyang daan. Ang bawat sugat na ibinigay nila sa akin ay naghilom na. Ngunit ang mga bakas niyon ay mananatiling paalala na ang katotohanan ay laging nananaig." "Kailan mo balak harapin si Roberto?" tanong ni Gabriel. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Hindi ko na siya kailangang harapin, Gabriel. Ang buhay na kinakaharap niya ngayon ang kanyang pinakamabigat na parusa," sagot ni Lenny habang iniinom ang tsa. Ang bawat lagok ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas upang tuluyang talikuran ang nakaraan. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng marinig ang sunod-sunod na malakas na katok sa pintuan ng kumpanya sa ibaba. Ang tunog ng paghampas ng kamao sa bakal na pinto ay tila isang desperadong pagsusumamo. Sa monitor ng security camera, nakita ni Lenny si Roberto. Nakaluhod ito sa labas, ang kanyang mukha ay basa ng luha at ulan, habang ang mga tauhan ng kumpanya ay pilit siyang pinapaalis. "Lenny, parang awa mo na. Si Mama,
May sakit si Mama. Wala kaming pambili ng gamot. Lenny, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Maging katulong mo lang. Basta tulungan mo lang kami. Ang boses ni Roberto ay umalingaw-ngaw sa speaker. Punong-puno ng kawalan ng pag-asa. Nanigas si Lenny sa kaniyang upuan. Ang kaniyang puso ay tila nakikipaglaban sa pagitan ng kaniyang lumang pagiging maawain at ng kaniyang bagong lakas. Ang imahe ni Roberto na dati ay tila isang higante sa kaniyang buhay. Ngayon ay tila isang maliit na langgam na pilit na nagpupumiglas sa putik. Naramdaman ni Lenny ang kamay ni Gabriel na humawak sa kaniyang kabilang palad. Ang desisyon ay nasa iyo, Lenny. Ngunit tandaan mo, ang pagtulong ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Minsan, ang pinakamataas na uri ng pagpapatawad ay ang pagbibigay ng pagkakataon sa isang tao na harapin ang kanyang sariling mga pagkakamali ng may dangal. Kahit gaano pa ito kahirap, dahan-dahang tumayo si Lenny. Lumapit siya sa intercom system. Ang kanyang boses ay walang galit, tanging isang malamig na katarungan na may kasamang huling bakas ng kabutihan. Roberto? Tawag ni Lenny. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa labas ng gusali, nagpatahimik sa mga hikbi ng lalaki. Magpapadala ako ng tulong medikal para sa iyong ina. Ngunit huwag mong asahan na ang pintong ito ay muling bubukas para sa iyo. Ang buhay na sinira mo ay wala na. At ang Lenny na kilala mo ay matagal na ring namatay sa gabing pinili mong ipagpalit siya sa iyong kasakiman. Pinatay ni Lenny ang intercom. Tinalikuran niya ang monitor at tumingin kay Gabriel. Ang kaniyang mga mata ay malinaw at payapa. Sa labas, ang tunog ng papalapit na ambulansya ay tila isang hudyat na ang kaniyang huling utang na loob sa pamilyang Navarro ay tuluyan na ring nabayaran. Ngunit bago pa man sila makalabas ng opisina, isang tawag ang natanggap ni Gabriel. Ang kaniyang mukha ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ano? Sigurado ba kayo? Nasaan ang mga dokumento? Ang mabilis na tanong ni Gabriel sa kabilang linya. Anong nangyari, Gabriel? Tanong ni Lenny. Ang kaniyang kaba ay muling bumalik. Si Isabela Valderrama. Ang kumpanya niya, hindi lang pala pera ang kinuha niya mula kay Roberto. May mga dokumentong nagpapatunay na ang lupang kinatatayuan ng mansyon niyo noon, pati na ang lupang binili mo para sa Aurore, ay may nakatagong utang na hindi nabayaran ni Roberto sa mga mapanganib na tao. Lenny, ang mga taong ito, hindi sila basta-basta. At ngayon, ikaw ang hinahanap nila. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging kasing panganib ng isang papalapit na bagyo. Sino ang mga taong ito? At gaano kalayo ang handang gawin ni Lenny upang protektahan ang kumpanyang kaniyang pinaghirapan mula sa mga anino ng nakaraan ni Roberto? Ang iyong mga pirma, Lenny, iyan ang magiging mitya ng iyong katapusan. Kahit gaano ka pakakinang na ngayon, ang anino ng nakaraan ni Roberto ang hihila sa iyo pabalik sa putik. Ang boses ng abogadong nasa harap ni Lenny ay kasing lamig ng aserong nakatapat sa kaniyang leeg. Ang bawat salita nito ay tila isang malupit na biro na nagpabura sa ngiti sa mga labi ni Lenny. Sa ibabaw ng kaniyang lamesang gawa sa Nara, nakalatag ang isang dokumentong may kinalaman sa mga pautang na kinuha ni Roberto noong sila ay kasal pa. Ang pirma ni Lenny ay naroon. Matapang, malinaw, ngunit huwad. Isang perpektong kopya na ginawa ni Roberto upang gamitin si Lenny bilang panangga sa kaniyang mga ilegal na transaksyon. Naramdaman ni Lenny ang biglang paglamig ng kaniyang mga daliri. Ang kaniyang hininga ay naging mabigat. Tila may isang malaking bato na nakadagan sa kaniyang dibdib. Ang tagumpay ng Aurore, ang kaniyang pinaghirapang kalayaan, ay tila isang marupok na baso na anumang sandali ay pwedeng mabasag. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan ang mga empleyado niya ay masayang nagtatrabaho, walang kamalay-malay na ang kanilang kinabukasan ay nakasabit sa isang manipis na hibla ng kasinungalingan. Bakit ngayon lang ito lumabas? Tanong ni Lenny.
Ang kaniyang boses ay paos, ngunit pilit na pinapanatili ang kaniyang dignidad. Dahil ngayon lang naglaho si Isabela Valderrama kasama ang pera ng mga kliyente namin. Ang sagot ng abogado habang inaayos ang kaniyang salamin. At dahil ikaw ang asawa at co-signer sa mga dokumentong ito, sa'yo kami maniningil. Ang Aurore ang magsisilbing pambayad sa mga utang ni Roberto Navarro. Ang bawat tibok ng puso ni Lenny ay tila isang babala. Ang ideya na ang kaniyang kumpanya, ang kaniyang huling pag-asa, ay mapupunta sa kamay ng mga taong ito ay nagdulot sa kanya ng isang matinding hilo. Naramdaman niya ang pagnanais na sumigaw, na umiyak, ngunit nananatili siyang tuwid ang upo. Ang tanging nagkanulo sa kanyang nararamdaman ay ang mahigpit na pagkakahawak niya sa gilid ng kanyang upuan hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Pumasok si Gabriel sa silid. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Agad niyang naramdaman ang tensyon sa hangin. Lumapit siya kay Lenny at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Ang init ng kanyang palad ay tila isang kuryenteng nagbigay ng panandaliang lakas kay Lenny. Iwan niyo muna kami. Malamig na utos ni Gabriel sa abogado. Ang kanyang awtoridad ay hindi matatawaran. Sapat upang mapatayo ang lalaki at palabasin ito ng silid. Nang sila na lamang dalawa ang naiwan, doon lamang hinayaan ni Lenny na bumagsak ang kanyang mga balikat. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Gabriel. Hinahayaang lamunin siya ng amoy ng sandalwood at ng kaligtasang hatid nito. Walang salita. Tanging ang tunog ng kanilang paghinga ang maririnig sa loob ng silid. Hindi ko na alam kung paano ito tatapusin, Gabriel. Bulong ni Lenny. Tila ba kahit anong layo ang itakbo ko, laging may paraan ang nakaraan ni Roberto para abutin ako. Hindi ka tatakbo, Lenny. Sagot ni Gabriel habang hinahaplos ang kanyang buhok. Lalaban tayo. May mga ebidensya tayong magpapatunay na huwad ang mga pirmang yan. Pero kailangan nating mahanap si Roberto. Siya lang ang makakapaglinis ng pangalan mo sa harap ng batas. Pagdating ng gabi, nagpasya si Lenny na puntahan si Roberto sa kinaroroonan nito. Sa tulong ng kaniyang mga tauhan, nahanap niya ang dating asawa sa isang madilim na eskinita, nakaupo sa tabi ng isang tumpok ng mga lumang karton. Ang dating makisig na si Roberto ay tila isang anino na lamang ng kaniyang nakaraan. Madusing, payat, at ang mga mata ay wala ng buhay. Rob, tawag ni Lenny. Nag-angat ng tingin si Roberto. Ang gulat at hiya sa kaniyang mga mata ay tila isang sugat na biglang nabuksan. Lenny, anong ginagawa mo rito? Gusto mo ba akong makitang ganito? Para pagtawanan? Wala akong panahon para pagtawanan ka, Roberto. Madiing sabi ni Lenny. Ginamit mo ang pangalan ko para sa mga utang mo kay Isabela. Ngayon, ang Aurore ang nanganganib. Kailangan mong sumama sa akin at sabihin ang totoo sa mga awtoridad. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Roberto. Ang totoo? Wala na akong mukhang maihaharap sa kanila, Lenny. Mas gugustuhin ko pang mawala na lang kaysa harapin ang kahihinatnan nito. Pero ang anak natin, Rob, ang perang kinuha mo mula sa kaniyang pondo, hindi ba yun sapat na dahilan para gumawa ka ng tama kahit minsan lang? Nanginginig ang boses ni Lenny, puno ng emosyon. Napatigil si Roberto. Ang pagbanggit sa kanilang nawalang anak ay tila isang sampal na nagpaggising sa kaniyang natutulog na konsensya. Tumingin siya kay Lenny at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakita ni Lenny ang tunay na pagsisisi sa mga mata ng lalaki. Patawad, Lenny. Patawad sa lahat. Tikbi ni Roberto. Bago pa man makasagot si Lenny, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa tapat nila. Ang tunog ng pagpreno ng sasakyan sa basang kalsada ay tila isang hudyat ng panganib. Bumaba ang tatlong lalaking nakasuot ng itim. Ang kanilang mga mukha ay tago sa ilalim ng mga sombrero. Roberto Navarro, oras na para magbayad, sabi ng isa sa mga lalaki. Naramdaman ni Lenny ang matinding takot.
Hinawakan siya ni Gabriel sa braso at pilit na hinila palayo, ngunit si Roberto ay nanatiling nakatayo, tila tinatanggap na ang kaniyang kapalaran. Ang bawat hakbang ng mga lalaki patungo kay Roberto ay tila isang bilang ng oras patungo sa isang madugong katapusan. "Tumakbo ka na." "Lenny!" sigaw ni Roberto habang hinaharangan ang mga lalaki. "Ito na ang huling bagay na magagawa ko para sa'yo." Sa gitna ng kaguluhan, isang putok ang narinig mula sa malayo, hindi mula sa baril, kundi mula sa pagbagsak ng isang malaking bakal na tubo sa kalsada. Ngunit ang takot na idinulot nito ay sapat na upang magkagulo ang lahat. Sa gitna ng dilim at ulan, nakita ni Lenny ang paghila ng mga lalaki kay Roberto patungo sa loob ng sasakyan. "Roberto!" sigaw ni Lenny, ngunit huli na ang lahat. Ang mabilis na pag-alis ng sasakyan ay nag-iwan lamang ng usok at ng amoy ng nasunog na gulong. Naiwan si Lenny sa gitna ng kalsada, nanginginig at umiiyak. Niyakap siya ni Gabriel ng mahigpit, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa folder na naiwan ni Roberto sa sahig. Isang folder na may nakasulat na, "Lenny, basahin mo ito kapag wala na ako." Anong lihim ang itinatago ng folder na yon? At maililigtas pa ba ni Lenny ang kaniyang kumpanya kung ang tanging saksi sa kaniyang kawalan ng sala ay nawala na sa mga kamay ng mga sindikato? Ang gabi ay dahan-dahang lumipas, ngunit ang bawat minuto ay tila isang taon ng paghihintay sa loob ng tahimik na silid ni Lenny. Hawak niya ang folder na naiwan ni Roberto, isang manipis na sisidlan ng mga lihim na tila may bigat ng 1,000 bato. Sa tabi niya, nanatiling gising si Gabriel. Ang kaniyang presensya ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na bagyo ng kaba at pag-aalinlangan. Dahan-dahang binuksan ni Lenny ang folder. Ang mahinang tunog ng pagbukas ng lock ng envelope ay umalingaw-ngaw sa silid. Sa loob niyon ay hindi lamang mga dokumento, kundi isang sulat na may mga bakas ng natuyong luha. Doon, inamin ni Roberto ang lahat. Ang pagpeke sa pirma ni Lenny, ang pakikipagsabwatan kay Isabela, at ang bawat sentimong ninakaw niya. Kalakip nito ang isang lihim na record ng usapan nila ni Isabela kung saan malinaw na pinlano ng babae ang pag-frame kay Lenny. "Ito na ang kailangan natin, Gabriel," bulong ni Lenny. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa pagitan ng ginhawa at pighati. Nilinis niya ang pangalan ko kapalit ng kaniyang sariling kalayaan. Makalipas ang ilang araw, ang balita ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Si Isabela Valderrama ay nahuli sa paliparan ng Hong Kong, dala ang mga pekeng pasaporte at ang mga ebidensyang nagpapatunay sa kaniyang malakihang panloloko. Ang mga kaso laban sa kumpanya ni Lenny ay tuluyang ibinasura ng korte. Ang Aurore ay muling nakatayo, mas matatag at mas makinang kaysa dati. Ngunit ang tagumpay ay may kasamang pait ng pagtatapos. Nagpasya si Lenny na bisitahin si Clarice sa ospital ng kulungan. Pagpasok niya sa silid, ang bumulaga sa kanya ay isang babaeng halos hindi na makilala. Ang mukha ni Clarice, na dati ay ginamit niya bilang sandata upang manakit, ay balot na balot ng mga bendahe. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kawalan ng pag-asa nang makita si Lenny. "Ate, patawad." Ang tanging lumabas sa kanyang nangangatal na mga labi. Walang sinabi si Lenny. Pinagmasdan niya ang babaeng minsan niyang itinuring na kapatid. Ang kagandahang naging dahilan ng kaniyang pagtataksil ay tuluyan ng naglaho, iniwan ng isang kaluluwang tila ligaw sa dilim. Hindi naramdaman ni Lenny ang tuwa. Tanging isang malalim na buntong hininga ang kaniyang pinakawalan bago siya dahan-dahang tumalikod at lumabas ng silid. Bago siya tuluyang lumisan sa kaniyang nakaraan, dinala siya ng kaniyang mga paa sa isang maliit na dampa sa labas ng lungsod, ang kinaroroonan ni na Roberto at Doña Carmen. Ang tunog ng mga yabag ni Lenny sa tuyong lupa ay nagpaangat sa tingin ni Roberto na noon ay abala
sa pagbuhat ng mga mabibigat na balde ng tubig. Tanda ng kanyang hirap ang kanyang mga kamay na puno ng paltos at ang kanyang katawang tila naging butot balat na lamang. Mula sa loob ng dampa, narinig ni Lenny ang walang tigil na pag-ubo at pagrereklamo ni Doña Carmen. Ang dating reyna ng mansyon ay nakasalampak na ngayon sa isang lumang banig. Binibilang ang mga segundo ng kanyang pagdurusa. Lenny, tawag ni Roberto. Ang kanyang tinig ay puno ng kahihiyan. Salamat sa tulong medikal para kay Mama. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan matapos ang lahat ng ginawa ko. Hindi mo kailangang magpasalamat, Roberto, sagot ni Lenny. Ang kanyang mga mata ay tuyo at payapa. Ginawa ko yon dahil tao ako at hindi dahil may utang na loob pa ako sa inyo. Ito na ang huling pagkakataon na magkikita tayo. Ang bawat abo ng ating nakaraan ay hahayaan ko na ring tangay ng hangin. Tumalikod si Lenny. Hindi na nilingon ang lalaking minsan niyang inalay ang kanyang buhay. Sa bawat hakbang niya palayo sa dampang yon, naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang dibdib. Ang bawat sakripisyo, ang bawat hapdi, ay tila mga aninong naglalaho sa ilalim ng matirik na sikat ng araw. Sa dulo ng kalsada, nakatayo ang isang sasakyan. Nakasandal doon si Gabriel. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa pagdating ni Lenny. Ang kaniyang ngiti ay tila isang pangako ng isang bagong umaga. Lumapit si Lenny at hinawakan ng kamay ni Gabriel. Isang kamay na hindi kailanman nang iwan sa kanya sa gitna ng unos. Tapos na, Gabriel, bulong ni Lenny habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ngayon palang magsisimula ang tunay na kwento mo, Lenny, sagot ni Gabriel, kasabay ng marahang pagpiga sa kaniyang kamay bilang tanda ng suporta. Nakaalis na ang sasakyan, iniwan ang alikabok ng kalsada at ang mga alaala ng isang pamilyang nabulag ng kasakiman. Ang tanging nananatili ay ang liwanag ng pag-asa na dahan-dahang bumabalot sa puso ni Lenny habang ang langit ay nagsisimulang magpakita ng mga kulay ng ginto at asul. Isang bagong simula na kaniyang kakamtan ng may dangal at pagmamahal sa sarili. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila may dalang kakaibang kintab, isang gintong liwanag na humahalik sa mga salaming dingding ng bagong gusali ng Aurore. Ang bawat sulok ng opisina ay punong-puno ng halimuyak ng mga sariwang puting rosas at ang mahinang ugong ng kagalakan mula sa mga taong naging saksi sa muling pagkabuhay ni Lenny. Sa loob ng kaniyang personal na silid, nakatayo si Lenny sa harap ng isang malaking salamin. Nakasuot siya ng isang formal na puting gown na may mga detalyeng ginto. Simple, ngunit nagpapahayag ng kaniyang muling pagkabuhay. Pinagmasdan niya ang kaniyang sariling refleksyon. Ang mga mata na dati ay laging puno ng takot at luha. Ngayon ay naglalayab sa talino at determinasyon. Wala na ang anino ng babaeng naging biktima sa sarili niyang tahanan. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay ang arkitekto ng kaniyang sariling kapalaran. You look breathtaking, Lenny. Ang boses ni Gabriel ay tila isang malambot na haplos na bumasag sa kaniyang pagmumuni-muni. Nakatayo ang lalaki sa pintuan. Suot ang isang navy blue na suit na lalong nagpalitaw sa kanyang pagiging kagalang-galang. Lumapit siya kay Lenny. Ang kanyang mga yabag ay tila mga nota ng isang awit na nagbibigay ng kapanatagan. Maingat niyang kinuha ang isang maliit na kwintas mula sa kanyang bulsa, isang pendant na hugis araw, at dahan-dahan itong isinuot sa leeg ni Lenny. Naramdaman ni Lenny ang init ng mga daliri ni Gabriel sa kaniyang balat. Isang haplos na puno ng paggalang at tapat na pagmamahal. Tiningnan niya si Gabriel sa salamin at doon niya nakita ang isang kinabukasang hindi na niya kailangang ikahiya o itago. Salamat, Gabriel, pabulong na sabi ni Lenny. Salamat sa hindi pagsuko sa akin nung ako mismo ay bumitaw na. Hindi ako sumuko dahil alam kong ang liwanag mo ay hindi kailanman kayang patayin ng anumang dilim. Sagot ni Gabriel habang hinahawakan ang kabilang kamay ni Lenny.
at marahang pinipiga ito. Lumabas silid ang dalawa upang harapin ang mga panauhin. Ang pagpasok ni Lenny sa bulwagan ay sinalubong ng isang masigabong palakpakan na tila ba isang baha ng pagtanggap at paghanga. Naroon si Mr. Sai, ang mga dating supplier, at ang mga empleyadong nanatiling tapat sa kanya. Lahat sila ay nakatingin kay Lenny bilang isang simbolo ng lakas ng loob. Umakyat si Lenny sa entablado. Ang kaniyang bawat hakbang ay may kasamang dangal. Nang hawakan niya ang mikropono, ang buong silid ay binalot ng isang kagalang-galang na katahimikan. Ang pangalang Aurore ay nangangahulugang liwayway. Simula ni Lenny, ang kaniyang boses ay malinaw at puno ng damdamin. Itinatag ko ang kumpanyang ito hindi upang maghiganti, kundi upang patunayan na ang bawat pagkawasak ay isang pagkakataon para sa mas matibay na pagbuo. Ang nakaraan ay hindi isang bilangguan, kundi isang aral. Sa bawat babaeng naririto na nakakaranas ng pait, nais kong sabihin sa inyo, huwag niyo kailanman hayaang ang boses ng ibang tao ang magtakda ng inyong halaga. Kayo ang may hawak ng lapis at kayo ang may karapatang iguhit ang inyong sariling kaligayahan. Ang mga luha sa mga mata ng ilang panauhin ay tila mga perlas ng pagdamay. Matapos ang kanyang talumpati, ang gabi ay nagpatuloy sa isang masayang pagtitipon. Ngunit sa kalagitnaan ng kasiyahan, nagpasya sina Lenny at Gabriel na tumakas saglit patungo sa rooftop ng gusali. Doon, sa ilalim ng malawak na langit na puno ng mga bituin, ang ingay ng lungsod ay naging isang malayong bulong. Ang hangin ay malamig, ngunit ang presensya ni Gabriel sa tabi ni Lenny ay nagbibigay ng sapat na init. Humilig si Lenny sa balikat ni Gabriel, pinagmamasdan ang mga ilaw ng Maynila na tila mga alitap-tap sa dilim. Dito ko nais magsimulang muli, bulong ni Lenny. Dahan-dahang humarap si Gabriel sa kanya. Inayos nito ang isang hibla ng buhok ni Lenny na inilipad ng hangin. Ang kaniyang mga mata ay tila mga bituin na nakatitig ng may malalim na pagsuyo. Inilapit niya ang kaniyang mukha sa mukha ni Lenny hanggang sa maramdaman nila ang init ng bawat hininga. Walang salitang binitawan, tanging ang malakas na tibok ng kanilang mga puso ang nag-uusap. Dahan-dahang idinampi ni Gabriel ang kaniyang mga labi sa noo ni Lenny, isang halik na puno ng pangako ng proteksyon at walang hanggang katapatan. Isinandal ni Lenny ang kaniyang ulo sa dibdib ni Gabriel, nakikinig sa ritmo ng puso nito na tila isang himig ng kapayapaan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit ng nakaraan, ang kataksilan ni Roberto, ang kalupitan ni Doña Carmen, ang pighati ng nawalang anak, ay tila mga aninong tuluyan ng nilamon ng liwanag. Hawak ni Gabriel ang kamay ni Lenny habang kapwa sila nakatingin sa abot tanaw, kung saan ang unang sinag ng liwayway ay nagsisimula ng gumuhit sa langit. Ang Aurore ay hindi lamang isang gusali. Ito ay ang buhay ni Lenny. At sa tabi ng lalaking tunay na nagpapahalaga sa kanya, alam ni Lenny na ang kanyang liwayway ay hindi na kailanman magtatapos sa dilim. 3 taon na ang mabilis na lumipas. Mula nang ang mga anino ng kataksilan ay tuluyang nahawi sa buhay ni Lenny. Ang hapon ay tahimik at payapa. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pagaspas ng mga dahon sa hardin ng kanyang bahay. Isang tahanang binuo niya hindi sa paghihiganti, kundi sa pagmamahal sa sarili. Nakaupo siya sa isang tumba-tumbang gawa sa matibay na ratan, habang ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ninanamnam ang sariwang hangin na may dalang amoy ng basang lupa at mga bulaklak ng ilang-ilang. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang mahinang tunog ng pagbukas ng gate. Pumasok ang kanyang matapat na katuwang sa buhay, dala ang isang balita na tila huling pahina ng isang madilim na aklat. Nalaman ni Lenny na kamakailan lamang ay tuluyan nang pumanaw si Doña Carmen sa loob ng isang pampublikong ospital dahil sa katandaan at panghihina ng katawan. Si Roberto naman ay nananatiling isang hamak na kargador sa palengke.
Ang kaniyang mga kamay, na dati ay tanging panulat lamang ang hawak, ngayon ay puno na ng kalyo at sugat mula sa mabibigat na pasanin ng buhay. Hindi naramdaman ni Lenny ang anumang kurot ng saya o pait sa kaniyang puso. Ang kaniyang pagpapatawad ay hindi dumating sa anyo ng pakikipag-ayos, kundi sa anyo ng pagbitaw. Para kay Lenny, ang tunay na patawad ay ang hindi na pagpapahintulot sa alaala ng mga taong nanakit sa kanya na magkaroon pa ng puwang sa kaniyang kasalukuyan. Pinili niyang patawarin ang kaniyang sarili sa mga tao ng kaniyang pagiging martir, at sa pamamagitan yon, ang kuryente ng galit kay Roberto ay tuluyan ng naputol. Ang katahimikan sa kaniyang puso ay ang kaniyang pinakamalaking tagumpay. Lenny, malalim na naman ang iniisip mo. Malumanay na sabi ni Gabriel habang dahan-dahang umuupo sa tabi niya. Hinawakan ni Gabriel ang kaniyang kamay, ang kaniyang mga daliri ay dahan-dahang gumuhit ng mga bilog sa palad ni Lenny. Ang haplos na yon ay sapat na upang ipaalala sa kanya na ang kaniyang kapayapaan ay hindi na isang panaginip, kundi isang katotohanang kasama niya araw-araw. Iniisip ko lang kung gaano kalayo ang tinakbo ng buhay ko, Gabriel. Sagot ni Lenny habang isinasandal ang kaniyang ulo sa balikat ng lalaki. Dati, akala ko ay wala na akong halaga kung wala si Roberto. Pero ngayon, napagtanto ko na ang tunay na liwanag ay hindi nagmumula sa ibang tao, kundi sa loob natin na kailangan lang nating hayaang magliyab. Ang bawat sakripisyong dinaanan ni Lenny ay nag-iwan ng isang mahalagang aral na nais niyang ipamana sa bawat taong makikinig sa kanyang kwento. Ang pag-ibig na humihingi ng iyong buong pagkatao kapalit ng iyong dignidad ay hindi pag-ibig, kundi isang bilangguan. Ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula sa sandaling tanggapin mo na ikaw ay sapat, ikaw ay mahalaga, at ikaw ay karapat-dapat sa isang pag-ibig na nagpapalago, hindi nagpapaliit. Sa paglubog ng araw, ang langit ay nagpakita ng mga kulay ng purpura at ginto. Isang maringal na pagtatapos sa isang mahabang araw. Pinanood ni Lenny at Gabriel ang unti-unting paglitaw ng mga unang bituin. Ang kanyang kumpanya, ang Aurore, ay patuloy na namumukadkad, ngunit ang kanyang pinakamahalagang disenyo ay ang kanyang sariling buhay. Isang obra maestrang puno ng katatagan, pag-asa at kapayapaan. Dahan-dahang tumayo ang dalawa at naglakad papasok sa loob ng kanilang bahay. Ang kanilang mga anino ay nag-iisa sa ilalim ng maliwanag na buwan. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang ni Lenny ay may kasamang katiyakan na anuman ang dumaang bagyo sa hinaharap, ang kaniyang pundasyon ay hindi na muling mabubuwag. Ang kaniyang liwayway ay hindi na lamang isang simula. Ito na ang kaniyang walang hanggang tahanan.